Sa sunod-sunod na pagbibitiw ng mga opisyal ng ICI, naniniwala ang ilang mambabatas na malapit nang mabuwag ang komisyon. Nasa frontline ng balitang yan si Marian Enriquez. Sa gitna ng investigasyon sa flood control scandal, isang miyembro na lang ng Independent Commission for Infrastructure ang natira. Kasunod yan ang pagbibitiw ni Rogelio Singson at Rosana Fajardo bilang mga commissioner. Tingin tuloy ng ilang mambabatas, tila naghihingalo na ang ICI. Giit ng Makabayan Block ng Kamara, wala na itong pag-asa. Bukod sa nagbitiw ang mga miyembro nito, wala raw transparency at questionable pa ang kredibilidad. Binuulang daw ito para pagmukaing seryoso si Pangulong Bongbong Marcos na imbestigahan ang katiwalian sa gobyerno. Idineklara naman ni House Senior Deputy Minority Leader Egay Erice na effectively dead na ang ICI. Ang sigurado raw may mali sa ICI dahil sa pagbibitiw ng mga miyembro nito. Tanong ni Akbayan Party List Representative Percy Sendanya, bakit imbes na ulo ng mga korap, resignations ang binibigay ng ICI? Bibingo na raw ang komisyon dahil 2 sa 3 miyembro nito ang nagbitiw na. Tanong naman ni ML Party List Representative Leila De Lima, paano magagampanan ng ICI ang tungkulin nito kung iisang miyembro na lang ang naiwan sa komisyon? Dahil daw hindi rin na-certify as urgent ang Independent Commission Against Infrastructure Corruption, nakapagdududa raw ang sinseridad ng administrasyon. Kaya sabi ni De Lima, hindi nakapagtataka na walang napakulong na kahit isang big fish sa flood control scandal. Sabi rin ni ACT Teachers Party List Representative Antonio Tino, budol ang pangakong yan. Well, ang mga big fish, unang-una na may pananagutan ng presidente mismo. Ang kanyang mga pinakamalapit na cabinet officials. Tapos, of course, yung mga leaders ng House and Senate. Ngunit nakita natin tila nabudol lang tayo ng Pangulo na nangako na by December 15 may mga makukulong na malaking isda. Wala tayong nakita so far. Umalma naman ang Malacanang sa mga nagsasabing wala pa ring nahuhuling malaking isda. Ayon kay Acting PCO Secretary Dave Gomez, may ilan ang itinuturing na bagong napoles ang mag-asawang Sara at Curly Discaya. Pareho raw nagpasko ang mga ito nang nakakulong. Dagdag pa ni Gomez, asahang mas marami pang makukulong pagpasok ng bagong taon. Nagbabalita